16 and 17. Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasiyahan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, sa pagtutuwid at sa pagsasanay sa katwiran. 17. Upang ang tao ng Diyos ay maging ganap at nasasangkapang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. John 3:21 and 16. Subalit ang gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang malinaw na mayahayag ang kanyang mga gawa ay naayon sa Diyos. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan at ibinigay ang kanyang tanging anak upang ang sino man sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Thank you. Okay, next. Totol? Sige, sila naman. Sige, sila Jamie tsaka Ara. Tapos si Gab. Hindi ko alam. Ay, si Gab. Sige, Jamie. Hindi ko na alam. 2 Timothy chapter 2 verse 16 to 17. Anong aliuna lang namin? Ang lahat ng kasulatan ay ginasiyahan ng Diyos. At nasasangkapang lubos ay hindi ko alam. Ang lahat ng kasulatan ay ginasiyahan ng Diyos. At mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, sa pagtutuwid at sa pagsasanay sa katwiran upang ang tao ng Diyos ay maging ganap. Nasasangkapang lubos sa lahat ng gawang mabuti. At John 3:21, ang gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang malinaw na maihayag na ang kanyang mga gawa ay naayon sa Diyos. John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yeah. Oh, yeah. Sige po. Sige, Jamie, last. 1 Timothy chapter 3, chapter 2, verse 16 to 17. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at papapakinabangan sa pagtutuwid, pagsaway, pagtutuwid, pagsasanay sa katwiran upang ang tao ng Diyos ay maging ganap, nasasangapang lubos sa lahat ng gawang mabuti. John 3:21. Subalit ang gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang malinaw na maihayag na ang kanyang mga gawa ay naayon sa Diyos. John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak na ang lahat ng sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Okay. Sige, yung mga hindi naabot, na lang po. Bukas na lang po, no? So, ayan, good morning. Good morning, di ba?
Okay. Pag businessman ka daw, good morning lagi. Alright, so anyway, welcome po sa ating Bible study. So, it's nice to see all of you again, no? Matapos po ang linggo. Another week. So, kumusta po kayo? I pray na okay po ang lahat. Pag sinabi ko pong okay, dumadaan sa mga pagsubok, dumadaan sa mga yun nga, no, mga pagsubok at siguro mga temptation, nandyan yan lagi. Pero ayun po, patuloy po tayong mag-aral ng salita, ibigin natin at atin pong isa puso lahat, no, yung mga salita ng Diyos upang tayo hindi magkasala sa Panginoon. So, kung meron man pong nanghihina, kung meron man pong nadapa, ayun, siguro naway maging encouragement to sa bawat isa at sa mga patuloy naman na ayun, no, na kumakapit, no, na nakakakapit na hindi madapa. So, this is another encouragement para sa iyo, kapatid. So, kasi every moment is a battle, nandyan po talaga yan. The more we understand God, no, the more na mas makikilala din na natin ang ating mga sarili at mas makikilala natin yung kahinaan natin. So, ayun, I'm praying na lahat tayo ay sabi nga ng salita ng Panginoon, nagtatagumpay sa sanlibutan, no, ang kanyang mga anak na nananampalataya. So, victory is nandyan na, no? So, maganda yun pag-usapan din, lalo na nandito tayo sa napakasama, no, napakadilim, puno ng kasamaan talaga ang mundo. So, we're very exposed to that. Ayun, so I will just keep on praying for one another. Pagpatuloy po natin ang pananalangin sa bawat isa. Maybe sobrang sobrang ng isang kapatid, then mamaya-maya may mangyari and pwede yun makapagpahina. So, ito sinasabi ko lang to open the eyes of everyone na it's reality. So, we praise God at hindi tayo pababayaan ng Panginoon. So, eto, excited ako na pag-usapan natin itong John. Napakaibang po to, no? Pinakaiba ito sa 4 na gospel books at makita natin yan sa pagpapatuloy natin. So, ngayon basahin muna natin. Siguro for this afternoon, ang atin pong mapag-uusapan is hanggang verse 3 muna siguro dahil hanggang doon lang po ako. Hanggang doon lang din yung prepare ko, pero maganda nandyan si Kuya. I think marami siyang may tuturo sa atin dito, no. So bago ang lahat, basahin muna natin hanggang 3 lang. So I would like to request, no, Daddy, pwede mo bang ibasahin, no, ang salita ng Panginoon hanggang 3. Thank you. English pa. John 1. Simula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Sa simula ay kasama na siya ng Diyos. Lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, at kung wala siya ay hindi nagawa ang anumang bagay na ginawa. Ayan po ang salita ng Panginoon. Tayo po yung manalangin muna. Let's pray. Ama namin na nasa langit, Ikaw ang may gawa ng lahat. At salamat dahil ang karunungan at ang katotohanan ay nasa sa iyo lamang. Panginoon, sa amin pong pagsisimula sa pag-aaral ng aklat na naisulat ni John sa pamamagitan ni John na ang may akda ay ang banal na Espiritu, kami po ay humihingi ng pag-unawa at patuloy na tuturo mo at paggabay mo sa aming pag-aaral nito. At salamat dahil ito'y patuloy na magpapalakas, magpapalago sa bawat isa, sa aming pagpapatuloy na mamuhay, na hinihintay ka, O Diyos. Salamat, Panginoon, dahil ang iyong salita ay susundin ng iyong mga anak. Salamat, Panginoon, sa lakas
sa kapangyarihan na binigay mo upang masunod ang iyong kalooban para sa iyong kaluwalhatian. Salamat, Panginoon, at ikaw lamang ang mabigyan ng papuri at pagsamba. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige, so simulan po natin sa John chapter 1 verse 1. In the beginning. Sa simula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. So napakarami po nating matututunan dito pa lang sa verse 1. So by the way, bago tayo mag-start, so acknowledging everyone na nandito. Good afternoon. Pati sa mga nanonood sa online. Hello, Tita Che. Hello, Ate Arshan. And everybody na nakasama na natin. Tsaka sa online po. Hello, hello. Sige. So, simula tayo sa simula. Sa simula ay ang salita. At ang salita ay kasama ng Diyos. At ang salita ay Diyos. So, bago po ako magbigay ng komento, gusto ko po marinig, no? Yung Pansit Canton. Gusto ko pong marinig ang ating mga kapatid sa kanila pong napag-aralan dito sa verse 1. And then, magbigay po tayo ng dagdag para po mas matuto po ang bawat isa, no? Sige. Sino pong gusto magsalita muna? Especially dyan sa ating mga kalalakihan, no? Si Daddy, si Gab. Sayang lang wala po si Tito Bong, no? Tsaka si Kuya. So, I think maganda na masimulan natin. Anyone po from the guys? Sige, Tol, simulan mo daw. Ay, sorry. Teka lang, i-set up muna namin. Mali yan mo. So, ayun. So, tunay na ang salita ng Diyos ay naihayag sa atin. Ito yung bungad sa gospel na iniakda ng Espiritu Santo, no, sa pamamagitan ni Juan. So, ayun, sa simula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. So, may mapag-aaralan tayo dito. So, una yung salita, tapos pangalawa ay yung Diyos, at pangatlo ay ang Diyos. Kumbaga, bilang mga Kristiyano, ang pinaka para sa akin, ito masasabi ko sa inyo na bilang isang binuhay ng Diyos, yung pinaka prime na concern ng natin ay ang kilalanin ang Diyos, kilalanin siya kung sino ang Diyos, ano ang Diyos. Ibig sabihin, lahat ng may patungkol sa Diyos. So, kaya napakaganda na nagbabasa talaga tayo ng Biblia, nagbabasa tayo ng kanyang gospel. At sa araw na ito, yun, muli, nababasa natin, araw-araw naman natin nababasa ang salita ng Diyos. At itong gospel according to John, ito yung pauna talaga sa simula. Okay, so una sa simula. Ang mako-comment ko lang sa word na sa simula is how I understand beginning. So, hindi na sa atin, hindi na mahirap dapat sa atin tong the beginning, no? Ang beginning para sa atin bilang mga nilikha ay ang paglikha ng Diyos. Okay? Ito yung, kumbaga, ito yung timeline. No? Yung timeline kasi pag sinabing timeline, it is, though it is infinite, no? Yung time, it's seemingly infinite. But sa mata ng Diyos, it's just finite. So, we as human being, tayo po bilang mga tao,
we are bound in time. May ang kaibahan lang ng tao at ng Diyos, sa Diyos kasi nakita niya yung fullness of time. Tayo, we are bound kung hanggang saan lang tayo itinakda ng Diyos, hanggang kailan, di ba? So, actually, ang theology po, no? Maging stricto po tayo sa pagbanggit ng theology. Theology is not about man. No? Hindi po siya patungkol sa tao. So, theology is about God. So, the subject, yung object, sabihin, wala tayong ibang pag-uusapan kundi ang Diyos. No? Actually, merong pag-aaral tungkol sa tao, and part of studying o pag-aaral tungkol sa theology o tungkol sa Diyos ay ang pag-aaral din natin tungkol sa ating mga sarili bilang kanyang mga nilikha. And yung term dyan is anthropology. So, again, the study or the word about man. So yun, nauna ko nang naipoint tol yung ang simula. Para sa atin as finite being, so we understand beginning as the beginning. When all this had begun, kumbaga lahat ay nangyari, God created us. And we must understand that dito sa salita ni John sa sa 1 verse 1, yung pinakaunang the beginning of John, no? Yung beginning ng Gospel of John. No, kumbaga yung start, yung simula. So, hindi na natin kailangan pang i-redefine kung ano yung what was already defined by the Word of God, no? Beginning is simply the start of everything. Okay? So, sana naririnig niyo 'yon, no? Lahat tayo ay may pinagmulan. At ang pinagmulan po natin, whether you like it or not, hindi po nung ikaw ay iniluwal or ikaw ay na-conceive, no? Sa natural na generation, no? When man and woman meet, pag ang babae, ang lalaki at ang babae ay nagkakilanlan, ano? They meet. And so, yun, yung seed o yung fruit noon is you, no? You have a father, you have a mother, no? Lahat po tayo ganon po ang ating sa ating natural na mga buhay. Sigurado po ako na lahat po sa atin ay may nanay, may tatay, no? Though yung iba sa atin siguro hindi na nila kapiling yung mga nanay at tatay nila, no? Pero hindi po natin yun mawawala sa bawat isa. So we all have the beginning. So bakit ko po ini-emphasize to? Bakit ko po masyadong binibigyan ng halaga yung beginning? Para po makilala nyo kung ano kayo bilang tao. At sa pagkilala nyo bilang tao, kayo sa sarili nyo, mas lalo nyong makikilala kung sino talaga ang Diyos. Na ang Diyos, He is far and beyond. Kaya nga, He is holy. Okay? So, yun. Sana nabibigyan natin ng importance itong salitang sa simula. Okay? Lahat tayo ay nagmula lamang sa simula. No? Pero ang pinagmulan ng simula ay ito yung pag-uusapan dito sa unang verse o sa panimula ni John sa kanyang account of the gospel. So mag-move forward ako konti lang. Sa simula ay ang salita. So, salita, it is coined, not coined, but translation to, no?
ng original na text na pinagmulan nito, which is Greek, no? Na balik-balik, lagi na nating alam yan, ano? Na Grego ang ginamit ng mga apostol, no? Nang sinulat nila ang New Testament. So yung salita po, sa Greek po, ang tawag dyan ay logos. Doon po siya kinoin, yung salitang salita. Logos po. So what is logos? Kanina may nabanggit akong dalawang term. Sabi ko po, theology. And meron pa po akong binanggit na isa pang term, which is anthropology. So yung una po, yung theology, so yung suffix po nun, o yung hulapi, tama ba yan? Yung panghuling, basta yung suffix po nun ay yung logos o salita. So pag sinabi pong theology, ang ibig lamang pong sabihin nun ay ang salita patungkol sa Diyos. Kasi ang theo ay, again, another coined from the original text, theos or theon. Ibig mo sabihin ay God. No? And so, hindi po natin ma-define ang God, no? Kasi sabi ko nga po sa inyo, we are so finite and God is so infinite. Though we see time as so infinite, but for God, it is just time. It is finite. Kumbaga, there is a beginning, there is an end, that is time. But God is timeless. No? Ang Diyos po is timeless. He is not bound by time. Hindi po siya, hindi po natin maipapasok ang Diyos sa napakaliit, no? Sapagkat siya ay napakalaki, napakadakila po ng Diyos. So, salita. So, ibig sabihin, sa simula pala ay ang salita. Ibig sabihin, in the beginning was the Word. So, anong ibig pong sabihin nun? No? Actually, tanong ko rin yun sa sarili ko. In the beginning was the Word. So, ano palang meron? So, ibig pa palang sabihin, bago pa man ang lahat, itong nababasa natin ay naisulat na. Everything about God was already written, published by God, written by God. Bakit po? Kasi He is the perfect one. Ibig sabihin, He has no beginning, He has no end. He is never changing. Yun lang po yung naano ko dito. Yun lang po yung parang naiintindihan ko rin. Sabihin, sa simula pa lang, hindi na kailangan ng mahabang proseso ng pagsusulat, pag-i-edit, pag-publish, pag-re-edit ulit, another version. There's no other version of God. There's only one version and there's only one God. There's only one word. Kaya nga, if other people sasabihin sa atin, this is the word of God, but really it is not the word of God, mabilis po tayo dapat makapag-judge. Kasi if we will not judge, we are blaspheming. Tayo po ay nagiging mabagal dahil po we cannot judge. Kasi nga, how can a dead man judge? So, okay. Too much na. Marami na po ako nasabi. Pero yun po, ibibigay ko po yung B tsaka C sa iba naman. Pero yun yung maano ko dito sa John 1:1a. Sa simula ay ang salita. Tapos magdadagdag na lamang po ako dun sa John 1:1b at John 1:1c. So sana po, para maging discussion ito siya. Sige tol, sorry. Amen, amen. Okay, no? So ang ganda na ngayon na-define sa atin yung simula, no? Meron lang ako idadagdag din dun sa simula. Sa pagbabasa ko kasi nito, tol, yes, sa pananaw kasi ng tao, ang simula is yung simula, yung creation, kumbaga kung yung na-create, di ba? And then, ito kasing phrase na ito na sa simula, di ba, mababasa natin yan sa pinakaunang libro din na naisulat sa Biblia, which is in Genesis 1, chapter.
Genesis chapter 1 verse 1. So gusto ko lang din basahin yung Genesis 1 verse 1. No? Tingnan po natin mga kapatid. Sabi po dito, nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. So makikita nyo dito yung parallelism, parang ganun siguro yung tawag. No? Yung parang dito natin makikita yung, yun nga, yung simula o yung paglikha. No? At sa ating mga tao, yun talagang simula natin nung nilikha tayo ng Diyos. Pero meron lang ako ibang angle na parang makikita din dito. No? Pag sinabi kasi na sa simula ay ang salita, parang pinapakita dito na, which is yun naman sinasabi ni Kuya kanina din, na kumbaga bago pa man nilikha yung nilikha, meron na. Parang ganon. No? Meron na. At sa pagkakabasa ko dito, ito yung tagpo na yon, yung parang bago pa man malikhang lahat, meron na. Okay? Kumbaga, ang pinagmulan ng mga nilikha ay yung nasa simula. Naintindihan niyo po yun? Pasensya na, hindi ko mano. Kasi nga, di ba, ang Panginoon, wala siyang simula, wala din siyang katapusan. And base lang din sa naririnig ko sa mga preachers, no? Ang Panginoon, sinabi nga ni Kuya kanina, ang Panginoon kasi hindi mo siya maipapasok sa nilikha na merong time, merong space, tsaka merong matter. Hindi ko lang maitagalog talaga, no? Basta yung time, space, matter, which is yun ang creation, no? Yun ang nilikha. And God, wala siyang time. Hindi siya bounded sa time. And hindi rin siya bounded by space. He is infinite. And yung sa matter, tol, ano ba yan? Hindi siya matter. Ano bang ano na matter? Physical or ano ba? Yes. But we know he's not bound by matter. And as a matter of fact, he became a matter for us. So, really, totoo. Sinasabi mo, he's not bound in matter. Kaya, si Kristo, yung John 1:14, mababasa natin, it is the, kumbaga, condescension niya, yung pagbaba niya, humiliation. So yun, he's not bound by any matter, any time, any space. Ayan, no? So yun, maganda na na-define yun. Yun nga, ang nakikita ko dito sa simula na ito is yung bago pa man nilikha, yung mga nilikha, meron na. And yun parang, yun yung nakikita ko dito, tol, na parang inaano ni John, no, na sa simula ay ang salita. Kumbaga, bago pa man likhain ang lahat ng nilikha, nandun na ang salita. Okay? Nandun na ang simula. Now, hindi po ito, kaya nga sabi ko kanina, at I think yun din ang yun din ang inaano ni Kuya kanina. Hindi siya, kasi ang simula lang natin talaga, bound talaga tayo dun sa creation eh. Sa pag-create, yun ang simula natin. No? So, okay. So, yun nga yung sinabi ko kanina na itong simula na ito is yung, pasensya kung paulit-ulit, hindi ko lang maano na. Basta, kung ma-imagine nyo, bago pa man itong nilikha, sa labas niya, no, meron ng simula. And that is God. Okay? That is God. Now, sinabi dito, ang salita. Yung sinabi ni Kuya, ay ang salita. So, sa simula, ay ang salita. So, meron ng salita sa simula. Bago pa man ilikha ang lahat. Bago pa man nagmula ang lahat. Okay? Nandiyan na ang salita. Now, babalik lang ako tol sa parang yung exegetical bakit salita ang ginamit dito. So para lang mabigyan ng bawat isa. So natanong ko rin kasi bakit salita ang ginamit? No, bakit ang salita? Bakit logos ang ginamit? Yun, na-explain na ni Kuya kanina, bakit logos? 'Di ba? So matatanong po natin na bakit ito yung terminolohiyang ginamit sa paglalarawan kay Jesus. Dahil masasagot natin yon kapag atin pong nalaman yung panahon, ano yung nangyayari sa panahon na isinulat po ito ng nagsulat, which is si John, no? Si John the Beloved, yung isa sa 12 disciples. Now,
sa pag-aaral ko lang din kanina, ginamit ni Juan ang salita, okay? Yung salitang salita, dahil ito po yung malimit na ginagamit ng kanyang mga tagapagbasa nung time na yon. Okay? Ito pong logos, sa Griego na ginagamit, malimit po itong ginagamit ng mga sinusulatan niya nito, which is yung mga Hudyo at yung mga Hentil, specifically yung mga Griego, yung mga Greek. Okay? Now, yung mga Hudyo po, sa panahon ni Juan, ang paggamit po ng mga Hudyo sa ang salita ay bilang instrumento po upang isakatuparan ng kalooban ng Diyos, which is mababasa po natin yan sa Biblia. Naintindihan po ng mga Hudyo na ang salita ang parang naging, alam niyo yun, yung parang agent or parang pamamaraan ng Diyos upang gawin kung ano man po ang kanyang pinagkaloob na gawin. Now, magbabasa po tayo sa mga awit. Tingnan po natin yung mga awit, chapter 33, verse 6. No, tingnan po natin to. Sabi dito, ito po yung pagkakaintindi ng mga Hudyo sa salita, okay? Sa pamagitan ng salita ng Panginoon ay ginawa ang mga langit at ang lahat ng mga hukbo nila sa pamagitan ng hinga ng kanyang bibig. So you see, ito yung example. And another sa chapter 107, verse 20, sabi dito, sinugo niya ang kanyang salita at pinagaling sila, iniligtas niya sila sa kapahamakan. You see? Sinugo niya ang kanyang salita. Okay? And another one, sa chapter 119, verse 89, sabi dito, ano yun? Magpakailanman, O Panginoon, ang iyong salita ay nagtatag sa langit. You see? Ang iyong salita ay nagtatag o gumawa sa langit. And the last one is nasa 147, verse 15 hanggang 18. Basahin natin. Sabi dito, kanyang sinusugo ang kanyang utos sa lupa, mabilis na tumatakbo ang kanyang salita. You see? Siya'y nagbibigay ng niebe na parang balahibo ng tupa, siya'y nagkakalat ng patak ng yelo na abo ang kagaya. Inihagis niya ang kanyang yelo na parang tinapay na putol-putol. Sino makakatagal sa harap ng lamig niyon? Kanyang sinusugo ang kanyang salita at tinutunaw ang mga iyon. Kanyang pinahihihip ang kanyang hangin at ang tubig ay dumadaloy. So again, ang mga Hudyo, yung law and the prophets or yung Old Testament na meron tayo, yun yung mga binabasa nila. So ito si Juan, knowing na itong mga Hudyo, na ang alam nila as yung ang salita ay yung parang ginagamit ng Panginoon upang maisagawa kung ano man po yung kanyang kaloob na gawin, yun ang isa sa dahilan bakit ginamit po ni Juan yung salitang logos. Okay? Now, para naman po sa mga Hintil o yung mga Griego, ang salita sa kanila ay pamamaraan ng Diyos nila upang likhain ang pisikal at material na mga bagay. So yun ang pagkakaintindi ng mga Griego sa salitang logos. Yun daw yung parang bridge upang maisagawa ang pisikal at material na realm, no? In connection sa transcendent God or yung supernatural God, okay? And then para din po sa kanila, yun po ang dahilan. Bakit po ginamit ni Juan yung logos o yung ang salita? Kasi ito ang naiintindihan ng mga Hudyo at ng mga Griego. Okay? And kung mapapansin nyo, sa mga Hudyo at mga Griego, about pa rin siya sa pag-create. Di ba? About pa rin po siya sa paglikha. Okay? Now, isa din po sa dahilan bakit po sinulat o ginamit ni Juan ang salitang logos or ang salita upang maitama po ang lumalaganap na maling katuruan sa panahon nila na tinatawag po na Gnosticism. Okay?
Sa time po ni Juan, dito na nagsimula yung maling katuruan na Gnosticism. Ano po ang Gnosticism? Ito po ang nagtuturo na ang Gnosticism po, tinuturo nila yung dualism. Okay? Ano yung dualism? Ito po ang paniniwala kung saan ang physical is marumi or evil, masama, and then ang spiritual is good. Okay? Yun yung dualism. Now, sila din po ay naniniwala na ang katawan ni Jesus ay hindi po totoong laman, hindi po totoong tao ang laman, ay lamang tao, okay? Naniniwala sila na ang espiritu ni Jesus ay sumakanya sa kanyang pagbabautismo at ito'y umalis bago po siya ipako sa krus. So ganyan, may mga maling katuruan po na lumalaganap at that time. Now, sila din po ay naniniwala na ang kaligtasan ay matatamasa kung ang isang tao ay may mataas na antas na kaalaman na masigit pa sa mga kasulatan or yung tinatawag natin ngayon na Biblia. Sila din ay nagpapalaganap ng mga kasulatan na kanila pong dinaya at sinasabing ito daw ang mga nawawalang libro ng Biblia. So meron po mga ganun nangyari at that time. So kung kaya't ginamit po ni Juan, base po sa historical event, kung kaya't ginamit po ni Juan ang logos upang maitama at upang maipakita na itong logos, itong salita na ito na siyang lumikha ng lahat ay si Jesus na Kristo, na siyang Kristo at tunay na Diyos. Okay? So, yun po yung parang mai-share ko po sa inyo na bakit kaya salita ang ginamit ni Juan. Okay? At ito, kasi, di ba yung mga Hudyo, hindi nila alam na ang salita pala na binabanggit doon sa mga awit na ating binasa kanina is pointing to Jesus Christ. Di ba? At ito naman mga Griego na naniniwala sa mga, yun nga, yung mga Diyos-Diyosan, ginamit niya yun upang, kasi familiar sila sa logos upang maidirekta sila sa tunay na logos, tunay na salita, tunay na Diyos, at yun ay ang Panginoong Hesukristo. So, kung magpapatuloy po tayo sa verse 1, balikan natin yung verse 1, no? At ang salita ay kasama ng Diyos, no? At ang salita ay kasama ng Diyos. Ito po ay pagpapakita na ang salita ay iba sa Diyos Ama, okay? Iba sa Diyos Ama. Dito natin makukuha yung katuruan na si Jesus ay ang pangalawang persona ng Triune God, no? So dito natin makita na He is different. Okay? Malinaw po na makikita dito na si Jesus ay independent. Kumbaga, He is really different sa Diyos Ama at hindi siya isang anyo ng Diyos. Okay? Hindi siya, di ba sabi diyan, at ang salita ay kasama ng Diyos. So makikita nyo dito na merong ano bang tamang term? Basta merong dalawa. Merong magkaiba na something, okay? So makita natin dito na siya ay hindi siya isang anyo ng Diyos. Okay? Kasi meron po kasing tinuturo din, no, na katuruan na tinatawag natin na Unitarianism. So Unitarianism or ito tinuturo po ito ng mga oneness Pentecostal na mga churches, okay? Na kung saan, yun nga ang turo nila, minsan ang Diyos Ama ay ang anak, minsan ang Diyos ay ang Espiritu Santo, minsan ang Diyos ay ang Ama. So nagpapalit-palitan daw sila. Pero this verse, itong phrase na to, ang salita ay kasama ng Diyos. Clearly, tinuturo sa atin na merong dalawang magkaibang persona. Okay, yun na lang gagamitin ko, persona. Okay? And sino ba yung salita na iyon? Papatuloy ko na lang, dagdagan nyo na lang. Sino ba yung salita na iyon? Ano ba yung salita na iyon? At ang salita ay Diyos. Okay? Ang salita ay Diyos. Now, gusto ko pong magpatuloy sa verse 2, pero babalikan natin para sa mga nag-aral. May share nyo yung ano nyo. Tingnan nyo sa verse 2. Sa simula ay kasama na siya ng Diyos. You see? Sa simula ay kasama na siya ng Diyos. Now, ito ay pagpapakita po na
hindi siya nilikha lamang. You see? Di ba? Ang salita ay Diyos. And in verse 2, sa simula ay kasama na siya ng Diyos. Hindi po, nagpapakita po dito na hindi siya nilikha lamang ng Diyos Ama, na yun po ang tinuturo ng mga Arianism. No? Diyan nagsimula yan, yung Arianism, na nilikha lang daw si Jesus. Ito ay turo din po ng Mormonism, di ba? Or even ang Iglesia ni Cristo. Tinuturo nila na si Jesus ay isang nilikha lamang, highest form of creation, or makapangyarihang tao lamang, or pinuspusan lamang ng Espiritu Santo, kaya nakakagawa siya ng mga milagro. Well, this verse will teach us na hindi po ganon. Ito ay malaking, at actually, kung yan po ay ating pangahawakan na katuruan, na si Jesus ay creation lamang, yan po ay malaking babala sa atin din ni John. Ito ay babala na din ni John. Mababasa natin yan sa 1 John 2, chapter 2, verse 22. So ano pong sinabi dito? Sino ang sinungaling? Sino ang sinungaling kundi ang nagkakaila na si Jesus ay siyang Kristo? Ito ang Antikristo, ang nagkakaila sa Ama at sa Anak. Okay? Ito, warning na po. Kasi nga, during the time ni John, I think lumalaganap na din kasi yung ganong katuruan na si Jesus ay isang nilikha lamang. So, sa makatuwid, in my ending po sa verse 1 and 2, ang panimulang ito sa sulat ni Juan ay nagpapakita na si Jesus ay ang Kristo at siya ay anak ng Diyos at siya ay Diyos at ang naniniwala sa Kanya ay maliligtas. Actually, yan po ang purpose ni John. Bakit po sinulat ito ni John? Mababasa natin yan sa chapter 20, verse 30 to 31. Ito po yung purpose. Kumbaga, binibigyan ko lang po kayo ng overview. Okay? Sa pagpapatuloy natin sa John. Dapat kasi makita natin, malaman natin, ano ba yung settings? Ano ba yung setting during this time? And ano ba yung purpose ng writer? Bakit niya ito isinulat? So sa pag-aaral nyo po, wag lang po tayo basa-basa magbasa. Tingnan din po natin yung background nito. Very important. So sa mga Bible app nyo po, meron pong book intro. Basahin nyo po yun. Okay? That will help you understand. Now, sabi dito in John 20, verse 30 and 31, gumawa si Jesus ng marami pang ibang mga tanda sa harapan ng kanyang mga alagad na hindi na isulat sa aklat na ito. Ngunit, ang mga ito ay isinulat upang kayo'y sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos, at sa pagsasampalataya ay magkakaroon kayo ng buhay sa kanyang pangalan. That's the purpose. Bakit po ito isinulat? Now, let's go back to verse 1. Okay. So, sige, pwede na pong magdagdag yung iba. Tol, pwede ka nang dagdag. Dad, Gab, no, dagdag na tayo. And then, ladies, pwede na po kayong sumunod. Sige. Di ka makita, Tol. Ay, teka lang. Ba't di ako makita? Wala ako, Tol? Wala. Ayan, wala pa rin. Wala pa rin. Ay, teka lang baka ano. Baka nasa simula ka na. Teka lang. Baka lumabas ka na sa simula. Ayan, okay na. Hindi pala pwedeng magana. So, ayun. Again, yun nga. Tama nga na ito talaga ang main purpose talaga ng gospel ay maniwala tayo kay Kristo. So actually, that ends any argument, Kumbaga, in Christ, we are all saved. We are saved. Pag sinabi ko pong all saved, ibig sabihin po talaga, you are saved. Ibig sabihin, talagang ligtas ka. No? So, yun, pinakita talaga dito, Tol. Ito yung isa sa pinakamatibay natin na sasabi natin, na makukote natin from the Word. Kasi pag sinabing the Word, it is the totality, the total, yung kumbaga, all of the scriptures, sola scriptura, tota scriptura, all of the scriptures points out to who really God is. Ano ba talaga ang Diyos? Is siya ba ay Unitarian God?
or oneness God or a Trinitarian God. So ito, parang encouragement ko lang rin sa inyo na talagang aralin nyo, kilalanin nyo, seek God, no? And God is, hindi naman siya malayo. Nasa kanyang salita siya. So, pinapakita dito na yung pagiging preeminent ng salita, sabihin, ito yung una sa lahat. Kaya nga yung word na in the beginning, no? Sa simula. Kumbaga, hindi lang yun yung start, kundi yung ano nun, pagpapakita yun ng hierarchy. Ito yung pinaka sa lahat. Yung salita ay ang pinaka sa lahat. So, at ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. So, maganda talaga no na binabasa rin natin yung Greek text or yung original na text nito na ang ginamit dun sa salitang kasama is yung pros or ang ano kasi is yung phrase is prostonteon, no? En hologos prostonteon. Ang ibig po sabihin kasama and the word was with God. Yung with po doon yung ginamit po na Greek word is pros kasi marami pong pwedeng nating sabihin na kasama or with, di ba? Pero yung ginamit na yung Greek word na pros ay base lang rin sa nabasa ko na noon ay kumbaga is relational, no? Kasi pwedeng we work with the paramedics from the word para, yung para po is with rin po ang translation nun. Kumbaga paramedics, ano pa bang mga alam nyo na may para basta Para-paraan. Parameter. Hindi, yung kumbaga, you work with the medics, paramedics. But, iba to sa ginamit dito na with. Yung with dito is parang, it is more on the relationship. So you see, God... Intimate ba, tol? Intimate. Yes. Pwede natin siyang maipasok doon sa intimate na pagiging kasama, no? Parang yung mag-asawa when they are intimate, no? They are pros to each other, no? Not just hindi lang basta sila nagkakasundo, okay, tayo makibaka, no? Sila ay iisa. So dito at sabi dito, dinugtungan at ang salita ay Diyos. So kanina sinasabi ni Ryle kanina na sa simula ay already God existed. So, inano niya doon yung Unitarianism and yung Trinitarianism, the Trinity, Holy Trinity. So, ibig sabihin, dahil naniniwala nga tayo na ang Diyos ay isa sa tatlong magkakaibang persona, so, yung John 1:1b na ang salita ay kasama ng Diyos, magpapakita na ang salita ay iba sa Diyos. Pero ang salita ay Diyos. Kumbaga iba siya, ang salita ay iba sa Diyos, Ama, no? Nilagyan ko ng Ama kasi nga we are in reference with the personas, hindi po sa essence. Hindi ko po sinasabi na iba ang salita sa Diyos. Sinasabi ko po na iba ang salita sa Diyos. I am not contradicting myself kasi po pag sabi ko pong ang salita ay kasama ng Diyos. Yung sa second phrase po, yung en prostonteon, no? Yung word you see, yung sa second phrase Theon po ang gamit. Pero in the third phrase, at ang salita ay Diyos. Nakalimutan ko yung Greek, no? Kaya po inaaral ko rin yung Greek. Theos po ang ginamit doon. So it refers to God but may magkaibang form. Bakit? Kasi yung
sa B, at ang salita ay kasama ng Diyos, sabihin, kaya nga sinabi nga ni Rel, the word is distinct or iba doon sa theon, kasi yung theon na tinutukoy doon ay ang Diyos Ama, the person of the Father. And so we believe na God is one, exists. Kumbaga, He exists as one God. But He exists in three persons. That is not to say na we are contradicting ourselves, na parang nagiging na tayong pantheon o marami na po tayong Diyos. No? Ang Trinity po ay iba ang Trinity po ay trinum. Ang ibig ko sabihin ng trinum, 3 in 1. Hindi po siya triplex, hindi po siya tatlo, no? Huwag po tayo magkakamali. Trinity is naaayon po siya sa Diyos at naaayon siya sa salita ng Diyos. Bakit po? Kasi hindi po natin iwinawaksi yung salita ng Diyos. Kasi nga, ito nga pinag-aaralan natin, ang salita eh. Hindi po natin iwinawaksi na yung sa Shema ng mga Hudyo o ng mga tao ng Diyos, no? Yung mga pinili ng Diyos o yung mga Hudyo. Na ang sabi po doon, "Hear, O Israel, the word is one Lord." Isa lamang po ang Diyos. So, para matulungan po tayo, no, na wag na po tayong mahirapan sa doktrina ng Trinity, gusto ko pong pag-aralan nyo. Though English word to, pero mapag-aaralan natin to. No? Wala na pong mahirap sa atin. Lalo tong mga secular na words na ito. Kasi we understand the word, the very words of God, the very divine words of God. And it is not impossible for us to understand any word, no? Or lahat, anumang lingwahe, anumang salita. So, para hindi na po tayo mahirapan, pag tinutuligsa tayo ng mga oneness, Pentecostal, mga Unitarian, na mga Islam, at saka Iglesia ni Cristo, yung dalawang salita na existence, una po yung existence. So, God exists as one. And the other word po is yung subsistence. In that one existence, there are 3 subsistence. Ang ibig po sabihin na God, He existed in the beginning or before the beginning. In the beginning was the Word. So the God existed, but He existed in 3 co-eternal, coexisting subsistence. And yun po, kumbaga, iba ang Ama sa Anak, ang Anak sa Espiritu Santo ng Ama at Espiritu Santo. So, yung Trinity po. Okay. At ang salita ay Diyos. So, hindi po talaga natin makokontradict yung sarili natin sa pagsasabi na ang salita ay Diyos. Though iba siya sa Diyos, that is in yung subsistence, magkakaiba, but in existence, iisa lamang po ang Diyos. So we believe in one God, and we believe in the 3 persons, Father, the Son, and the Holy Spirit. So, sana nagiging malinaw to, do kung hindi man malinaw sa inyo, magiging malinaw to sa inyo dahil sa salita ng Diyos, it is all over the place. Kumbaga, hindi ka maliligaw. Basta nasa salita ka ng Diyos. When you're out of the Word of God, then doon ka talaga maliligaw. Doon ka mapupunta sa mga heretical view or yun, mga sabi-sabi na lamang po yun. Hindi na po yun yung salita ng Diyos. Sabi-sabi na lamang po yun patungkol sa Diyos. So, yan lang muna, tol. Medyo, ewan ko kung magulo ba yung pagkakaan. Okay, yun, malinaw na encouragement, no, sa bawat isa. At ayun nga, no, yung katuruan talaga na ang Diyos ay iisa. So, may 3 persona or subsistence, pero isa lang siya sa existence, which is He is God, no? Hindi po 3 ang Diyos natin. Isa lang ang Diyos natin. So sana naging malinaw po 'yon sa
bawat isa. So sige, siguro marinig po natin yung iba naman no, na nag-aral. May dadagdag po ba tayo? May tanong? Baka may tanong? So wala namang nagsasalita, pero Sige, tol. habang nag-iisip sila, no, bigla lang akong naano dun sa ang salita ay Diyos. So, sabi ko nga sa inyo, Christians as we are, privilege po yun yung pagiging Kristiyano natin. Pagiging pinanganak tayo maguli. No? That is privilege. Hindi po natin yun will. It is the Father's will. It is God's will. So, at ang salita ay Diyos. So, kung ang salita ay ang Diyos, dapat po maging totoo to sa mga buhay natin. Pag sinabi pong Diyos, saan po ba, dito lang sa John 1:1, saan po ba nakadikit yung pangalan ng Diyos? Sa simula. Ibig sabihin, kumbaga, sabi ko nga po sa inyo, hindi lang po yan yung starting line, kundi yung pagiging una sa lahat ng Diyos. Yun po ang ibig sabihin nun. So, at ang salita ay Diyos. So, ang Diyos po ay magiging Diyos lang sa kanyang mga pinili. At ang mga pinili ay walang magiging ibang Diyos kundi ang salita ng Diyos. At yun ay ang ipinahayag na salita ng Diyos. At yun ay ang very person, which is God. Hindi ko po sinasabi na siya ay tao. Though I am referring to him as a person kasi he is personal. So as we are personal, no? Baga, we have different person. Kahit po in the near future or in the far future, kung magkaroon man ako ng patipan, or hindi man ako magkaroon ng patipan, pero kung magkaroon, even my wife will be another person. But we will not be one as God, the Father, the Son, and the Holy Spirit are one. Kasi kahit ano pong mangyari, iba pa rin pong tao yun sa akin. Kumbaga, her existence is different from my existence. We do not, hindi po kami wala po kaming isang existence, no? She exists, kumbaga, very different from me. And so, napakaganda na makita natin na at ang salita ay kasama ng Diyos. They are hindi lang po sila in harmony with one another, but they are one. Kumbaga, iisa lamang po talaga sila, kaya hindi po talaga magko-contradict ang Espiritu Santo kay Jesus Christ. Kaya pag may pinaglalaban si Father kay Jesus Christ, hindi po talaga yun, it's not biblical, it's heretical, na sabihin na ang salita na ang Diyos, hindi ko na lang po gagamitin yung Diyos kasi nga, on their view, Jesus Christ, the Word of God, is not God, but a created one. So, dun pa lang, if He is a creation, then He has no eternal relationship with the Father in the beginning, which is klaro naman po dun sa verse 2 na pinakita nga agad ni Rael para hindi tayo maligaw. No? At sa simula pa ay kasama na niya ang Diyos. At sa simula ay kasama na siya ng Diyos. So dito pa lang, napakatibay na ng pundasyon natin na talaga God is a triune God. So parang awa nyo na, wag na po kayong magbabaw to any other gods rather than the one existing God in three subsistence or in three persons. Parang awa nyo na. No? Kumbaga, kung tunay na ang salita ay Diyos. So, dapat kayo ang pinakauna sa lahat na magsasabi sa kanila na mali kayo. Tama ang salita ng Diyos. Huwag niyo pong sasabihin na tama kami. Kasi naniniwala kami
sa Trinity, hindi po tama ang salita ng Diyos at ang pagpapakilala ng Diyos sa atin. Holy Spirit, God, the Father, the Son, the Holy Spirit, they are 3 persons. No? Sa baptism, nakita natin yung 3 persons. No? Sa pananalangin ng Panginoong Hesus, hindi po yung disciples prayer, no? Though ang misnomer nun is the Lord's Prayer. Pero sa pananalangin ng disciples prayer or bakit ko po nasasabing disciples prayer? Pananalangin ng Panginoon sa Ama. Hindi po maaari na manalangin siya sa kanyang sarili. Sa kanyang same person. Magiging baliw po ang Panginoong Diyos, ay ang Panginoong Hesukristo, kung makikipag-usap siya sa kanyang sarili. Okay? Nakikipag-usap siya sa kanyang Ama. So there is beauty in that. No? Which is, makikita talaga natin ang kabanalan ng Diyos kasi hindi natin kayang gawin yun. No? Ako, when I talk to my dad, I talk to my dad. No? As another being. But when Jesus Christ talked to the Father, He is talking not to Himself, but talking to God. Okay? There's only one God. Sana nagiget po natin yun. Sana po hindi siya sa atin, hindi siya parang nakakatawa para sa atin. Actually, yung pag naniwala ka dun sa Unitarianism, ikaw talaga ay pagtatawanan. Ikaw talaga ay mapapahiya. Sapagkat sa salita sa Diyos, walang napapahiya. Okay? Kahibangan po na sabihin na nagpapalit-palit siya ng form or manifestation. Kahibangan po yun. Galing po yun sa tao. Hindi po yun ang salita ng Diyos. Sabi-sabi po yun, kuro-kuro lamang po. Kaya huwag kayong matatakot. Do not be intimidated with oneness Pentecostals. You can outright say that you are wrong because God's word is truth. Read John 1:1-2. And if you will not understand it, dahil tama ulit ang salita ng Diyos, dahil sa mga hindi binuhay, ito ay kahibangan. Ito ay katarantaduhan o ano pa bang pwede niyong sabihin. Okay? So, yun lang. Sige, no? So, biglang sa pagtatapos po natin, sali na lang natin yung verse 3. Sabi dito, lahat, ito kasi parang may kukonek ko dito sa sinabi ni Kuya kanina. Lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamagitan niya. Yung niya po dito is yung salita. Yung salita po na binabanggit. Ang salita. At kung wala siya, ay hindi nagawa ang anumang bagay na ginawa. Well, sino po nag-create ng lahat? It is God. Huh? It is God. Wala nang iba. Walang ibang may kayang gumawa ng lahat. Ang Panginoon lamang. But then, dito natin makita yung distinct. Yan, yung distinct or yung natatanging pagkatao or gawain ng second person ng Triune God, which is si Jesus Christ. Ano yung natatanging gawain niya? Siya yung agent ng creation or siya yung agent ng kung ano man ang ipinagkaloob ng Diyos Ama. Well, mababasa natin yan sa 1 Corinthians. So, basahin ko lang po, no? 1 Corinthians chapter 8, verse 6, sabi po dito, ngunit sa ganang atin ay may isang Diyos. You see? May isang Diyos. Ang Ama. Nasa Kanya nagmula ang lahat ng mga bagay at tayo para sa Kanya at may isang Panginoon, si Jesucristo, na sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay at tayo ay sa pamamagitan niya. So, lahat ng mga bagay ay nangyari sa pamamagitan niya. And in Colossians, chapter 1, verse 16, sabi din po dito, sapagkat sa pamamagitan niya, again, Jesus Christ, nilalang ang lahat
ng mga bagay sa langit at sa lupa, ang mga bagay na nakikita at ang mga bagay na hindi nakikita, maging mga trono, mga pagkapanginoon, maging mga pinuno, o mga may kapangyarihan, lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamagitan niya at para sa Kanya. And the last one, Hebrews 1:2. Basahin ko lang po. Hebrews chapter 1 verse 2. Sabi diyan, Subalit sa mga huling araw na ito ay nagsalita siya sa atin sa pamagitan ng anak. Na kanyang itinalagang tagapagmana ng lahat ng mga bagay na sa pamagitan din niya ay ginawa ang mga sanlibutan. So, and then kung ipagpapatuloy natin yung verse 3, sabi po dito, no, at kung wala siya ay hindi nagawa ang anumang bagay na ginawa. Well, you see, tanging Diyos lamang may kakayanang gumawa ng lahat. So binibigyan din po dito na si Jesus ay Diyos at iisa ang Diyos na may tatlong persona. 'Di ba? So, yun lang din ang may dadagdag ko, no, sa verse 3. Tinapos ko lang po talaga para another naman yung verse 4. So, mababalikan natin tong verse 3 bukas. So, pwede tayo magsimula ulit sa verse 3. So, pero ngayon, I think magtatapos na muna tayo. Okay? So, ayun, patuloy po nating aralin yung John. Napakaganda po ito. It's a very different approach, no? Ito talaga yung simula ng mga simula. Kasi si Lucas, nagsimula siya kay John the Baptist, di ba? Pero dito si John, the beloved na tinatawag, ay nagsimula talaga sa simula. So, yun yung sinabi din ni Kuya kanina. So, we praise God kasi nakilala natin ang tunay na Diyos. Hindi dahil sa ating ginawa, but dahil sa habag ng Panginoon, pinakilala niya ang sarili niya at naunawaan natin yung mga hiwaga na hindi naintindihan at yun yung sinabi kanina, mga kahangalan lamang sa mga patay. So, we praise God dahil sa kahabag niya, tayo binuhay niya at tayo nakakaunawa at nakakatanggap na ng mga bagay sa Espiritu. So, because we are born of Spirit, di ba? That's why natatanggap na natin yung mga bagay ng Espiritu. And God is Spirit. So, patuloy po kayong mag-aral at tayo po yung manalangin na sa pagtatapos. Let's pray. Panginoon, maraming salamat po. Ikaw ang tunay na Diyos, nag-iisang Diyos. Salamat dahil pinaunawa mo sa amin, lalo pa na ikaw ang Diyos Ama at ang iyong anak na si Jesus at ang banal na Espiritu na yung pinagkaloob ay iisa. At salamat dahil hindi ito naging mahirap tanggapin sa bawat isa dahil po sa pagbibigay mo sa amin ng buhay at pagliliwanag mo sa aming mga buhay. Salamat Panginoon sa aming pagpapatuloy ay mas makakatulong pa to upang ang bawat isa ay maging handa, lalong-lalo na sa aming pagiging saksi na ikaw ng iyong anak na si Jesucristo ay iyong pinadala at siya ang iyong anak at siya ang tagapagligtas, siya ang Kristo at wala nang iba. Salamat Panginoon sa patuloy na pag-iingat. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Sige, thank you po sa lahat ng mga nanood at lahat ng sumali. See you po bukas. Bye-bye. God bless.